Anak ng baka, di ba? Batang sibra, Batang ano ba? ninanakaw, di ba? Mga batang hippopotamus, lahat ng batang kabayo, yun ang kanyang ninanakaw. Ano pa, pastor? Ano ang purpose siya? Magnakaw siya? Ano pa? Pumatay? Pumuksa! Ano pa? Pumuksa at ano pa? Magnakaw, pumapatay, pumuksa. Ayan. Nakaw ng buwan. Makinig. Ang purpose si Satanas, listen, Pumatay! nakawin ang mga kabataan sa Diyos. Pumatay! Roar! Makinig. Sirain ang buhay ng kabataan sa Diyos. Nakawin ang kabataan sa Diyos. Ano pa? Sirain ang buhay ng kabataan sa Diyos. Ano pa? Pumuksa ng tao! Puksain. At dahil doon, tuwang-tuwa si Satanas kapag may mga bata na namamatay, namumuksa. O, yung tumalon sa building. Sinong natutuwa nun, ang Diyos ba? Satan! Si Satanas ang natutuwa. Satan! Makinig, listen. Ang purpose si Satanas, wasakin ang buhay ng kabataan. Ano pa? Sirain ang buhay ng kabataan. Pagnakawan siya ng kanyang pagiging kabataan. Pumatay ng tao! Pero sabi ni Jesus, makinig, sabi ni Jesus, ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan ito. Bait! Dalawang leon. Dalawa ang kanilang gagawin. Yung una, sabi ni Jesus, naparito siya para bigyan ng buhay ang tao. Pangalawa, bigyan ng kasaganaan ng tao. Yun si Jesus, nais ng Diyos, maging magandang ating buhay bilang kabataan. Nais ng Diyos, makinig, maging masaya ka. Makinig, nais ng Diyos, maging tayong matagumpay sa buhay. Pero itong isang leon na nagngangalang Lucifer, Diablo o si Satanas, ang nais niya wasakin yung buhay ng kabataan. Ano pa? Hindi lang wasakin, sirain, gambalain, ano pa? Puksain ang buhay ng kabataan. Uli ng utang! Makinig, si Jesus hindi ganun. Maganda ang plano sa atin ng Diyos. Nais ng Diyos bigyan ka ng buhay at Pagkain! masaganang buhay. Kaya nga paalala ito sa atin. Basahin pa natin itong isang salita. And the good shepherd. Sabi ni Jesus, I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. Anong sabi sa Tagalog? Basahin natin sabay-sabay. Ready, read. Sabay-sabay, go. Ako ang mabuting pastor. Ibinibigay Ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. O makinig ha. Kung si Jesus na parito bilang mabuting leon at bigyan niya tayo ng buhay na maganda, buhay na masagana bilang kabataan, at sabi rito, kanya pang ibinigay ang kanyang buhay. Sino yun? Si Jesus, alam niyo ba, 2,000 taon nang nakalipas, binigay ni Jesus ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo at siya'y namatay para sa atin. Eh si Satanas, binigay ba niya ang kanyang buhay? Hindi. Nagnanakaw siya ng buhay ng kabataan. Sinisira niya at pilit niyang winawasak ang buhay ng kabataan. Hindi ganun si Jesus. Si Jesus ang nais siya bigyan kanya ng buhay at buhay na sagana, Joshua. Nais ng Diyos maging bright ang future mo bilang kabataan. Samantalang Satanas, nais niya wasakin ang buhay ng mga kabataan. Kaya huwag kayo magtaka. Nababalitaan natin kabataan, naglayas. Diba? Kabataan na tagpo ang wala na sa sarili. Kabataang nakipagkita lang sa maling barkada, hindi na nakauwi. Kabataan nasira ang buhay. Makinig, yun ang trabaho ni Satanas. Ulitin ko, 3 ha. Nakawin ang buhay ng kabataan, sirain ang buhay ng kabataan, at bigyan ka ng pangit na buhay. Malungkot na buhay. Pero makinig, si Jesus, nais kanyang bigyan ng buhay na maganda at buhay na sagana. O makinig, bilang kabataan, payong tatay. Pastor, paano ba tayo makakaiwas sa magkakaroon ng buhay na maganda? Unang-una, makinig, listen,
kilalanin mo si Jesus bilang Diyos mo sa buhay mo. Pwede bang itabi natin yung mga cellphone? O pinapahig ang salita ng Diyos para ito sa inyong kabutihan tapos hindi kayo nakikinig. Hindi ako ang talo, kayo ang talo. Bakit tayo may mga palaro kanina? Tanda mo to, target ka ni Satanas. Pero si Jesus, target ka niya para maging maganda buhay mo. O kayo, magpapatarget ba kay Satan? Hindi po! Diba gusto mo bang mabihag ka ni Satanas? Ayaw po! Gusto ba nating masirang buhay mo? Ayaw po! O gusto mo bang mawasak ang buhay mo? Ayaw po! O, makinig. Sa pagkatandaan natin to, sabi ito si Satanas ay gaya ng isang leon na umaatungal, naghahanap. Ayun, tingnan mo yung mukha niya at mata niya, nakatingin siya kay Joshua. Yari ka sa akin, Joshua. Yari ka sa akin dyan, magkamali ka lang yari. Marinig kita din eh. Diba? Mukhang puso, mukhang ewan yung mukha niya na may binabalak na pangit sa buhay ng kabataan. Yan, ikaw yan. O, makinig. Listen. Kaya mga kabataan, dito na, tingin na rito. Okay, paano tayo makakaiwas na matarget ka ni Satanas? Unang-una, kilalanin mo si Jesus sa buhay mo. Makinig, dali. Kilalanin mo si Jesus sa buhay mo bilang iyong Panginoong tagapagligtas. Di ba, nabigyan kayo ng mga Bible na Tagalog? Ang ganda nun, di ba? Ang ganda-ganda nun, imported pa yon. Printed pa sa US yun. Maraming istorya doon, basahin nyo na makakatulong sa inyo para ang buhay nyo ay gumanda sa Panginoon. Paano pa tayo magkakaroon ng magandang buhay bilang kabataan? Kilalanin si Jesus, Mananalig! magbasa ng kanyang mga salita, tama si Joshua, manalangin. Ang Diyos hindi natin nakikita. O, makinig, may nakita ba kayo? Makinig muna. May nakita ba kayong ribulto rito? Wala po! Kasi ang Diyos hindi siya ribulto. Ang ribulto kasi gawa sa tiyok, gawa sa kahoy, gawa sa ginto at pila. Metal! May kamay, nakaganyan pero hindi nakakahawak. Ganun o. May mata, hindi nakakakita. May tenga, hindi nakakarinig. Ganun yung kamay niya. Ilang taon na yung ribulto ron sa labas? Diba? Mas matanda pa nga sa inyo hanggang ngayon, hindi pa rin gumagalaw kasi gawa sa tiyok. Gawa sa bato, hindi ganun ang Diyos. Sabi ng Diyos, siya ay espiritu. Hindi natin siya nakikita pero alam ng Diyos ang bawat buhay natin, ang ating mga puso't gawi, kaisipan. Sabi sa Bible, ang Diyos ay espiritu kaya sambahin siya sa espiritu at katotohanan. Kaya tayo dito sa church, wala tayong ribulto rito. Kasi yun itinuro sa atin ng mga kasilang, mga ribulto. Luluhuran, bubuhatin, lalagyan ng bulaklak, lalagyan ng pagkain. Mali yun, wala sa Bible nun. Ang Diyos natin ay espiritu, hindi nakikita pero talastas niya tayo. Basahin yung Bible, makikita nyo. Siya ay espiritu at silang mga sumasamba sa Kanya ay sumamba sa Kanya sa espiritu at katotohanan. Tandaan natin ito, nais ng dyablo sirain ang buhay mo bilang kabataan. Pero ang Diyos, nais niya, bigyan ka ng magandang buhay. Okay, paano pa tayo magiging maayos ang ating buhay bilang kabataan? Kilalanin si Jesus sa ating buhay, magbasa ng Biblia, manalangin, kausapin ng Diyos. Ano pa? Makinig, mamili ng mabuting kaibigan. Papasok na naman kayo sa pasukan, tama? Tama, si Lord ko ko. Mag-ingat kayo sa mga sasamahan nyo. Hindi lahat mabubuting kaklase. Hindi lahat mabubuting impluensya. Makinig, hello? Yung iba dyan, dadaling ka sa kasamaan, sa kapahamakan. Ay, tandaan si Satanas, target niya, ito si Mary Ann, maganda to eh. Sige, sirain natin ang buhay niya. Hindi ako si Mary Ann. Dikitan mo siya, sabihin ni Satan, dikitan niyo siya. Impluensya natin siya ng masama. Oh, mag-ingat kayo doon, ha? Ay, si ganito, matalino to eh. Sige, dikitan mo nga, para turuan natin gumawa, magbisyo. Turuan natin magbulakbol, dikitan mo nga. O, makinig. Si Satanas, nagpapain siya. Kaya maging maingat kayo. Mamili ng tamang kaibigan. Amen. Pasalamat kayo dito kayo sa Lighthouse. O, dito, pag nandito ka, matino ang tao rito. O, hindi ko lang alam yung tatlong yun, ha? Hindi, matitino naman sila. Oo. Matitino ba kayo?
O baka ano kayo? Mga kampon kayo. O makinig. Makinig ha. Mamili ng tamang kaibigan. Amen? Mamili ng tamang kaklase. Mamili ng mabuting barkada. Walang masama sa barkada. Friends yan eh. Pero dapat mamili kayo. Kasi kung hindi, ako, makinig, tandaan, target ka na sa tanas, nais siya wasakin ang buhay mo. Kaya dapat magi tayong matalino. Pwede kayo magtanong, Mama, Papa, tama ba yung samahan ko yung kaklase? Kung niyaya kami mag-cutting class. Sabi ni Jesus, siya ang mabuting pastol, binigay niyang kanyang buhay sa kanyang mga, makinig, tupa. Huling-huling talata, makinig, ano sabi ng Biblia? Kayo'y maging mapagpuyat, ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng liyong umuungal at gumagala, humahanap ng masisila. Sino kaya rito yung pwede kong mabiktima, iniisip ni Satanas? Mga kabataan kasi madaling ma-influensya. O makinig, sa totoo lang, sa social media, abay, ginagamit ang mga kabataan sa mapang-abusong mga gawain, mga illegal na gawain. Kaya mga anak, mag-ingat kayo. Amen? Mag-ingat kayo, maging matalino kayo. Tama ba tong kaibigan ng sinasamahan? Tama ba tong napapanood ko sa social media, sa cellphone? Maraming kalokohan dyan pag hindi kayo maging maingat. Nakuha po? Alam niyo ba, may mga games nga sa internet, yung Roblox ba yun? Makinig kayo, Roblox. Makinig. Nahuli to sa Caloocan. Roblox. Yung akala nila okay lang kasi may nag-ooperate din nun eh. Nagplano sila ng lulusubin yung eskwelahan. Napanood nyo yun, di ba? Pati mga bata, elementary, high school, nagplano sila ng lulusubin ng na-detect nung nung kumaga, nag-aantay nag-aantay sa mga ganong illegal in-interview mga bata, sino nagyaya sa inyo nun? Eh kasi po, nag-aano po kami ng Roblox eh. Magdala sila ng kung ano-anong bagay na pwedeng sakta ng tao. Isipin mo yun. Kaya mga anak, kahit sa mga laro, mag-ingat kayo. Hindi lahat ng nilalaro natin sa cellphone natin ay okay. Mas maganda, para mapabuti ka, magbasa ka ng Biblia. Yung mga binigay sa inyo nung nakaraan. Tandaan, anong gusto ni Satanas? Sirain, wasakin, patayin ang kabataan. Pero si Jesus, nais kanyang bigyan ng buhay na sagana. Buhay na maganda. O kanino ka magpapatarget at kanino ka sasama? Kay Jesus tayo. Okay, Satan. Maging matalino. Kaya nandito ako bilang pastor para turuan kayo ng mabuti. Maging maganda yung buhay niyo. Pasalamat nakilala ko si Kristo kasi kung hindi siguro ang buhay ko pariwara din. Nakuha po. So tandaan natin to. May tumatarget sa'yo pero huwag kang magpatarget sa kanya. Mas maganda kay Jesus tayo sumama. Amen? Mapapaganda pa at mapapabuti pa ang ating mga buhay. Kaya dito, pagka Sunday, welcome kayo ditong dumalo. Paalam kayo sa magulang mo. Sa umaga, 9 o'clock. Tuwing linggo ng umaga, 9 to 11 lang. Sa hapon, meron kaming 2 to 4. Sa mga kabataan naman yung training at iba pa, young people. So, welcome kayo rito. Huwag kayong mahiya. Sino yung mga nag-imbita ng mga kaibigan? Nakasama nila ngayon. Palakpakan natin si John Lay. Ilan ang naimbitahan mo, John Lay? Dalawa. Tatlo pa. Sino nag-imbita kila Janica, kila Lee? Huwag tayo magpadala sa barkadang masama. Amen? Sumama tayo. Bakit? Mapapaganda buhay mo. Amen? May magandang plus na isang Diyos, maging magandang ating buhay. O ikaw ba, gusto mo rin ba magtiwala kay Jesus? Sabay tinanggap mo na sa buhay mo bilang iyong Panginoong tagapagligtas? Okay, kung nais mong tanggapin si Jesus sa buhay mo, Papa. So, nalaman ko po, maganda po ang plano mo sa akin. Gusto mo akong bigyan ng buhay at buhay na masagana. Panginoong Jesus, nalaman ko
na inalay mo ang iyong buhay sa krus upang ako ay iligtas mula sa kapahamakan at bigyan ako ng buhay na walang Panginoong Hesus. Sa oras pong ito, binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita sa aking buhay bilang aking Panginoon, bilang aking tagapagligtas. Jesus, mula ngayon, maghari ka nawa. Wala ngayon kayo sa kanyang puso, tinanggap siya bilang pantabaga o pagpalain kayo ng Panginoon. Hindi ko man basa ang puso ninyo, pero ang Diyos, basa niya ang puso ng bawat isa. So tandaan, yung isang leon nagangalang